Welcome to CDCM Reunited Today's Activity. Please view from the beginning up to the end. Thank you, enjoy, and God bless. Kay isang mapagpalang oras po sa ating lahat. So, in Wednesday, in po ating devotion. Yan. And ako po ang inyong magiging tagapagdaloy po sa oras po na ito, Sister Joy de la Cruz. Bago po tayo magsimula, ayan, isang malugod na pagbati mo ng aking sa lahat po ng mga tagapakinig po natin sa ating YouTube channel. Po natin kalilimutang i-like, share, and subscribe po ang ating YouTube channel, CDCM United. So, yan. Praise God, Alam ko po ng bawat isa sa oras na ito ay nakahanda na upang makinig ng banal na salita ng ating Panginoon. Pero bago po tayo magsimula, akin po munang tinatawagan ng pansin ang ating pambungad na awitin na bibigyang daan ni si Brother Wilmar Torrigosa. Me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can live upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me, walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms to lend your hand, show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my life. On my feet all the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, help me take the right directions. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. All my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. All my life, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. I just cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days.
Praise God. So, nawa no, si Lord yung manguna po sa atin sa oras po na ito sa ating banal na gawain. So, sa oras po na ito, may I call Sister Nika to lead us an opening prayer. Let's pray po, Panginoon namin Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat po sa gabing ito at muli kami, Lord God, na nagkatipon-tipon, Lord God, upang patuloy ka namin, Lord, maranasan at mapakinggan, Panginoon, at patuloy namin, Lord, mapagbulay-bulayan ang iyong mga salita sa gabing ito. Nawa, Lord, sa gabing ito, ang iyong mga salita, Panginoon, ay tumimo sa aming puso. Ang iyong mga paalala, Panginoon, ang patuloy namin, Lord, na maranasan ka at makita ka pa sa aming mga buhay. At patuloy din namin, Lord, na maibigay ang patuloy na pagpupuri sa iyo, Panginoon, at pagsamba. Ganyan din, Lord God, sa gagamitin mong tagapagsalita, Panginoon, itago niyo po siya sa inyong likuran upang mga salita mo lamang, Panginoon, ang mamutawi sa kanyang bibig. Ganyan din, Lord God, sa gabing ito, ikaw, Panginoon, ang patuloy, Lord, na manahan sa aming mga puso. Alisin niyo po, Lord, ang mga humahad lang, Panginoon, upang hindi kami makinig ng mga salita. Sa ina pa namin pinagkakatiwalaan lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah, Jesus. So muli, para po sa mga tagapakinig po natin sa ating YouTube channel, maaari nyo lamang pong like, share, and subscribe po syempre ang ating YouTube channel, CDCM Reunited. At kung meron po kayong mga comments and suggestions, please put the comment section at babasahin po yan syempre ng ating mga kasama na nakaantabay po dyan sa ating YouTube channel. Okay? So, alam ko po na ang bawat isa sa oras na ito ay nakakain na ng dinner, no? Alam ko, kayo or tayong lahat nakakain na ng gabihan, di ba? Pero muli po tayong kakain ng gabihang pang-espiritual, no? So, may I call ang ating speaker sa gabi pong ito, no other than Brother Joseph Amisola Agnad. Isang mapagbalang gabi sa bawat isa sa atin. Muli tayong napapasalamat sa Diyos na buhay. Isa na namang araw na nagdaan sa atin. At bago tayo mamahinga, bago tayo matulog, tayo muna ay magkipag-usap sa Panginoon. At ating painggan kung anong mensahe niya at anong paalala niya ngayong gabing ito. Mga kapatid, ating po pag-usapan ang isa sa mga dapat pinapaalala sa isang pamilya. Pinapaalala sa isang para sa ating mga anak, kung kayo may mga anak na, at ipaalala natin sa ating buhay, or paalala natin yung ating mga kapatid kay Kristo sa pamamagitan ng mga salita na niya ating pag-uusapan sa gabing ito. So, ating pong pag-usapan ang teksto natin ay sa Ephesians chapter 6 verse 4. Atin pong painggan kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanyang talatang ito o sa kanyang salitang ito. Ephesians chapter 6 verse 4, and, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. You have a negative and a positive. The negative, do not provoke your children to anger, obviously means treat them with love, treat them in a way that affirms your affection to them. Manalangin tayo. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga salita naming napainggan. Lord, hiniling po namin ang salita mong ito ay tumimo sa aming puso't isipan. Hayaan mo na aming may paliwanag sa pagninilay-nilay, aming mapagnilayan ito ng mabuti at aming mamigyang kahulugan sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin napinggan ang
Efeso chapter 6 verse 4 na ito ay nagsasabi ng isang katotohanan kung minsan sa ating mga buhay, ay dapat natin itong malaman. Atin itong dapat na maintindihan. Mas lalo po yung mga nakikinig ngayon na mga magulang, father and mother. Pagkat marami sa ating buhay ay kung minsan nagiging harsh tayo sa pagdidisiplina sa ating mga anak. Nagiging hindi maganda yung style ng pagdidisiplina natin sa kanila. Na kung minsan umabot na we are in a physical yung pananakit natin sa kanila. Yung nasusuntok natin sila or na dinadapuhan natin ang kamay ang kanilang mukha. Ganon. So dito ay gusto ng Diyos na ipaliwanag sa atin kung ano ba ang tama na pagdisiplina sa anak natin, sa mga bata. Ikaw man ang parents or uncle ka man o ano. Ano bang dapat na gawin natin? Pagkat sabi sa kanyang salita na ang minsan na pagpapakita mo na mahal mo siya ay over na pala yung disiplina mo. At anong nangyayari sa kanya kung ganito ang mga pangyayari? Imbis na nabubunsod sila sa kabutihan, sila ay nabubunsod sa kasamaan. They are not in good sign of being in good sign of maging sa pag ano tag diyan. Yung nawawala yung tamang disiplina sa mga batang ito. Instead, sila ay natutungo sa pagrerebelde. Sila ay mas lalo natutungo sa hindi magandang mga gawain. Kung naalala nyo yung estudyante blues, kung minsan ganito yung isang pagdidisiplina na hindi maganda Doon sa kantang estudyante blues doon, yung kwan doon is, yung mga magulang niya is palaging nagagalit. Umaga pa lang, sinisermonan na siya. Hindi pa nag-aalmusal, sinisermonan na. Diba? Binubuhatan ng kamay or sinisigawan. Palagi na lang ganon. Na kung minsan, nagiging stress sa mga bata ang palaging ganito. Nagiging stress ang pagiging always na pinapagalitan mo sila ng pasigaw na may kasamang pagpasakit sila sa kanilang physical, nasasaktan mo na nga sila sa emotional pati pa sa physical. Pero anong sabi ng Diyos sa kanyang salita dito sa Ephesians chapter 6 verse 4? Dapat ang mga anak natin is disiplinahin natin sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng may paggabay ng Diyos. Ano? Kasi kung yung ating kaisipan lang, nasabi natin na mahal natin sila kaya ginagawa natin ito, yun ay ang nagproprovoke sa kanila na mas lalong maging masama. Pero kung ang pagdisiplina natin ay mayroong guidance si Lord, ito ay nagiging sa atin. Nagiging magiging guidance sa kanila talaga. Ano bang kailangan natin gawin? Hindi po masama na pumalo. Hindi po masama na paluin natin ang bata. Pero kung malaki na, wag mo namang pinapalo. Mas lalo kung 20 years old na yun, 18 years old, papaluin mo pa rin. Ano yun? Hindi naman siguro yun, na yun ang ginagawa natin. Hindi siguro naman maganda na yun ang gawa natin. Papaluin natin sila, ganito, ganon. Hindi naman siguro 20 years old na pinapalo. Pero yun na. No? Ano bang dapat natin gawin para mas lalo madisiplinan, mas lalo yung mga teenagers, mga kuna ng mga anak natin? Unang-una, siyempre, mag-pray ka kay Lord. Kasi mahirap magdisiplina sa mga batang matigas ng ulo. Kailangan ng
self-control. You need a self-control to yourself para hindi bumunsod sa na pagbuhatan mo siya ng kamay. Instead, manalangin ka kay Lord at hilingin na, Lord, help me. Anong gagawin ko ba dito sa batang ito? Ano ba ang dapat kong gawin? Let God guide you sa tamang gawin mo para guide mo yung batang yan, madisiplina ang batang yan. No? Kunin mo siya. Kausapin mo ng mabutihan. Pagsabihan mo saan lang mga mali. Na hindi kailangan sinisigaw mo yung kamalian niya tapos bigla mong itutulak o bigla mong sasabunutan o bigla mong anong gagawin mo sa kanya. Pipingutin. Sana wag ganun. Why not get him? Mag-upo kayo sa isang sulok. Mag-usap ng isang magulang at sa isang anak. Ama sa anak, anak sa ama, or ina sa anak, anak sa ina. Ganun. Or any guardian relationship na pagsasabi. Na sabihin mo yung kanyang mali. Ipaalala mo ang kanyang kamalian at sabihin mo kung anong magiging epekto sa kanyang mga ginagawa. Pero may sadyang katigasan kasi ang ulo ng mga bata kung minsan, mas lang mga generation ngayon no? Kahit kinakausap mo ng mabuti, talagang matigas talaga ang ulo. Kaya yung sabi ko, you need to ask the guide of the Lord to give you a self-control para malabanan mo yung kanayan. Pagiging magalitin at hindi kailangang mapunta sa sigawan ang iyong pag-uusap. Mga kapatid, isa lang naman ang kasi ang nais ng Diyos yung ma-refresh ang bata. Yung maging okay yung bata sa pakikinig sa mga alituntunin ng buhay. Tulad yung anak, di ba? Yung anak, yung kantang anak, nandoon yung talagang kanya. Yung nandito yung talagang pinapakita yung isang kapasawayan ng isang bata. Na after siyang inarugaan, lumaki siya at nagbago ang kanyang pag-uugali, naging matigas yung kanyang ulo. Na kahit pinagsasabihan siya, ayaw niyang makinig kasi ang gusto niya yung layunin niya, yung mga gusto niyang layaw ang nasusunod. Kaya dito sa kantang ito, dito nakita natin ang isang katigasan ng bata. Pero anong ginawa dito? Wala kang nakita dito na pinagalitan siya, na pinagsalitan siya ng masama, pinagtabuyan siya. Wala. Dito sa kantang ito, kinausap lang na mabuti ng mga magulang siya. Always pinapaalalahanan siya na kahit anong hirap, pinapayuhan siya. No? At doon natin nakita na minisang araw, nakita niya yung kanyang anak. Kasi natuto na siya, lumipas yung mga araw, talagang hindi nakinig. Natuto na siyang magbisyo, natuto na siyang magbarkada, at nalilihis na talaga siya ng daan. At minisang araw, kita na lang niya na umiiyak ang kanyang anak at nagtatanong, bakit ka anak nagkaganyan? Ano nangyari sa iyo? Dito na-touch yung puso ng yung nasa karakter ng kantang anak, at doon nagbago siya. Naisip niya sa kanyang sarili na siya ay mali. Siya ang hindi niya ginawa yung tama. Kaya doon nag-umpisa siyang nagbago, nag-umpisa siyang nagsisi at nagbago ng kanyang buhay. At kung pagpapatuloy niyong painggan yung kantang yon, yung is doon niya nakita yung na hanggang nagkapamilya siya, naipasa niya sa kanyang mga anak ang ganong experience ng buhay. Sana ganun yung gawin natin sa mga anak natin, sa mga pamangkin natin. Yung mga bata ngayon, kausapin natin ng mabuti. Kausapin natin sila ng masinsinan. Yung walang sigawan. Yung ituro natin kung anong tapa. At yun ang sabi natin. Ulit-ulitin kong sinasabi. Always ask the Lord help. Always ask the Lord guidance. Para magkaroon ka ng self-control
at magkaroon din ng pagbasbas ni Lord sa inyong pag-advise sa mga batang ito. Hindi po masama na ipakita mo ang pagmamahal mo sa isang bata, pero ipakita natin ang pagmamahal na yan sa mabuting asal ng pagtuturo. Ipakita natin na tayong mga nagtuturo sa kanila ay talagang pwede tayong maging ehemplo. Paano natin matuturuan ng isang bata kung puros lahat ay hindi naman maganda yung style ng pagtuturo, puro may pananakit. May isang sundalo na namamasahe kami. Sabi niya, ang pagdisiplina ko sa mga anak ko bilang isang sundalo is ginagawa ko yung parang ginagawa namin sa military. Pinipilit ko sila kung ano yung gusto ko kasi ako yung ama. Pero na-realize ko minsan hindi para tama yon na ipinipilit kung hindi naman gusto ng bata. Kasi yung isang anak niya, dahil pinilit lang siya na maging sundalo, wala naman sa linya niya, nahirapan doon sa academy, nagkaroon ng matitinding training at hindi kinaya ng kanyang katawan, nagkaroon siya ng sakit, hindi na nakapagtapos at hanggang hanggang hindi niya kinaya at namatay. Ang pagdisiplina sa anak ay nakukuha sa mabuting usapan. Nakukuha kung paano mo i-direct siya. Kung paano mo ipinaparamdam ang pagmamahal na yan sa mabuting pag-uusap, mabuting mga salita. Meron akong meron yung uncle namin na nasa father side. Gusto ko yung style ng pagdisiplina sa kanyang mga anak. Sa amin, mga pamangkin niya. So, kung nakasali yung anak niya, hindi agad nagagalit yan. Nananahimik lang yan. Maya-maya kung tatawagin niya, magtitimpla siya ng kape, bibigyan yung anak at magkakapiti silang dalawa. At yan, doon niya, nag-uusap-usap pa lang sila, nagkikwentuhan hanggang mapunta na doon sa mali ng kanyang anak. Sasabihin niya ito at sasabihin niya yung kamalian ng kanyang anak at sasabihin niya kung ano yung epekto ng kanyang ginagawang kamalian. Diba? At effective naman kasi yung mga anak niya is nakikinig sa kanya talaga. Kaya nga nung nawala siya is talagang super silang na talagang lungkot sila. Kasi napakakon yung kanyang mga disciplinary action. Hindi siya yung tao na galit agad. No? Palagi siyang nagiging kalmado always. At yun nga ang sabi niya, nasa panalangin lang yan. Nasa panalangin lang yan kung paano mo paano ka maging kalmado sa lahat ng oras, sabi niya. Kasi walang tatalo sa taong kalmado. Minsan pa nga kung may mali yung anak niya, tinatawag niya, pupunta sila sa McDo or anuman, doon sila mag-uusap sa labas. Tatanungin niya, ano bang gusto mo? Di ba? So doon sila, hanggang magkakwentuhan sila doon, hanggang sasabihin na yung mali, sasabihin na yung kamalian ng anak, at doon niya pagsasabihan. Doon niya, pero hindi yung papagalitan niya, hindi. Sasabihin niya yung mali ng bata. Sasabihin niya yung mali kung ano yung kamalian ng kanyang pinagsasabihan. So, dito natin makikita na ang isang aral dito is dapat tayo mga guardians and parents, alam natin ang tamang pagdisiplina. Mahinahon na pagdisiplina at may paggabay ng Diyos na pagdisiplina. At kung gusto niyo pang mapag-aralan ang lalo pang mas malalim na pagdisiplina, ng tamang pagdisiplina, may guidance si Lord, pwede niyong basahin ang whole chapter ng Ephesians chapter 6 verse 4, chapter 6. Whole chapter ng Ephesians chapter 6, at dito mas lalo kayong makapag-aral, mas lalo yung malalim na mapag-aralan kung anong nais ng Diyos na gawin nyo para madisiplinahan ng mas maayos at may mas aral sa
mas may aral sa matuto sa mga pangaral ni Hesukristo. No? Meron din na pwede ninyong basahin ang Proverbs. Meron din doon mga tagubilin patungkol sa pagsasabi sa mga anak. So, mga kapatid, hayaan nyo na ang Panginoon ang tumulong sa bawat isa sa atin sa ating pagdidisiplina sa ating mga bata. Wag nating hayaan na ang ating mga kagalingan o ang ating sinasabing pagmamahal natin, bunsod ang pagmamahal natin sa kanila, kaya ganito ang ginagawa nating pagdidisiplina. Kasi kung minsan yung mga ginagawa natin, imbis na naipaparamdam natin ang pagmamahal, naipaparamdam natin sa kanila ang paghihigpit, naipaparamdam natin sa kanila ang sakit, naipaparamdam natin sa kanila na wala silang kalayaan. Instead, we must go to nice yung paramdam mong pagmamahal na yan sa pamamagitan ng mabuting usapan, mabuting pagpapakita kung ano yung mali niya na hindi niya dapat na ginagawa. At hayaan nyo natapusin ko ang speaking na ito sa magitan ng isang kwento ng isang pamilya. May isang mag-ina na yung bata, kunting mali lang is pinapagalistan siya ng kanyang nanay. Always kunting mali lang. Nalit siyang umuwi, mababa yung card niya, mababa yung hindi niya nagawa yung pinapagawa ng ina. Always palaging pagalit yan, palaging sinasaktan, pinapalo, kinukon yung tenga, hinilang tenga, sinasabunutan. Hanggang yung batang ito nagsawa. Dumating yung panahon na nagsawa siya. At isang umaga na na lang nila nawala yung bata. Umalis. Nung una, nagmamatigas yung inanay, pero nung mga nakaraang na hindi niya nakikita yung kanyang anak, doon na siya nakarealize na hindi maganda yung kanyang mga ginawa. Kasi palaging pinapaalalahanan rin siya ng lola ng bata na yung dito sa nanay na ito na sabi niya, wag mong ginaganyan yung anak mo. Bakit di mo turuan? Pagsabihan mo lang yung mali niya. Pagsabihan mo lang kung ano yung dapat niyang gawin. Bakit mo palaging sinasaktan? Hindi mo naman kailangang saktan, hindi mo naman kailangang sigawan. Kaya dito natuto yung ina, naalala niya lahat yung mga pinagsasabi niya doon sa kanyang sa kanyang sinasabi ng kanyang nanay na gawin niya sa kanyang anak. At dito siya nakarealize na mali siya. Dahil siya hindi niya sinunod ang advice na yon, ay heto yung anak niya ay nawawala. So nagpursige siya, inahanap ang kanyang anak hanggang natagpuan na lang nila na halos yung payat na, naghihingalo at may trauma. Nagkaroon ng trauma kasi napabarkada siya, napasal siya sa prat na hindi maganda yung layunin. Pinadroga siya, pinagsamantalahan, at pinabayaan. So, dito nakita yung kanyang ina na ang kanyang laking pagkakamali. Na kung maayos lang sana ang kanyang ginawang pagdisiplina, na hindi dinaan sa dahas, hindi dinaan sa pagsisigaw, sana hindi nagrebelde ang batang ito. Hindi siya nagpariwara at hindi siya ngayon naghihirap. Mga kapatid, ang kwentong ito ay nagpapaliwanag lang sa atin na dapat gawin natin ang alam nating tama para sa mga batang ito. Huwag tayong magmalabis sa pagdidisiplina sa kanila. Muli, maraming salamat. At nawa ang salita ng Diyos na ito ay ating mas lalo may tanim sa ating mga puso at natuto tayo kung paano natin talagang idisiplina ang ating mga anak, ang ating mga pamangkin, ang mga bata na nangangailangan ng guidance ng mga guardians and parents. Maraming salamat. God bless sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po, Brother Joseph, sa inyong mensahe na ipinagkaloob po sa bawat isa sa oras po na ito. So, about family,
yung ating pinag-uusapan or tamang disiplina sa sa ating bilang anak, no? So ano nga ba tayo bilang anak sa ating mga magulang? At ano nga din ba tayo bilang anak ni God? Yun din yun eh. So alam ko po na ang bawat isa ay meron pong kanya-kanyang reflection or insights sa atin pong naging topic sa oras po na ito. Sige po. Um, Binibigay ko po ang pagkakataon para mag-share ng inyong mga learning insights po. Sige po. Meron po ba? Meron po bang mag-share ng kanilang naintindihan sa ating topic sa oras po na ito? Napakaganda, no? Ng mensahe or paalala sa atin ng ating Panginoon sa oras na ito. So, sige. Meron po ba? So, habang naghihintay, no? Shout out sa mga nakikinig sa atin sa ating or makikinig sa atin sa ating YouTube channel. Yan, don't forget like, share and subscribe po ang ating YouTube channel CDCM Reunited at kung meron po kayong mga comments and mga prayer requests or nais ipahatid na mensahe ay malay niyo po yung isend sa ating comment section at babasahin po yan ng ating mga kasamahan na nakaantabay po dyan sa ating YouTube channel po. Meron po ba? Mag-share? And 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, wala po, So, nawa, ang bawat isa sa atin ay naintindihan yung shinare po or ibinahagi po ni Brother Joseph sa oras po na ito. So, yun, tamang pagdidisiplina bilang isang magulang. Talagang binigyan sila ni God ng right na disiplinahin tayo, but in a nice way. Meron akong isang experience na hindi ko makakalimutan. Na experience ko siya talaga. Actually, experience ko siya. Hindi ko alam kung sanhi ba yun ng pagka pangit ng gising ko or whatsoever. May times kasi na nag-sleep si mami sa dorm noon. And kagigising ko noon tapos hindi ko alam, kagigising ko tapos ang dami niyang sinasabi, sige, salita si mama. Then, parang hindi ko napigilan yung sarili ko. Minsan kasi ganun, hindi ko naman, na perfect ako as a daughter. Pero din ako mga pagkakamali, syempre. Hindi ko napigilan na nakapagbitaw ako ng salita na bandang huli is pinagsisihan ko din. Sabi ko sa kanya noon, sabi ko ano ba yan, ang ganda ng sabi ko sa kanya umagang-umaga, sabi ko ang ganda ng gising ko tapos salita kayo ng salita. Sabi ko, oo, gagawin ko kapag kaya ayaw kong may nag-sleep na kasama ko dito sa dorm. Which is, yun yung hindi ko namalayan na nasabi kay mami noon. And sumama yung loob niya. Sobrang iyak ni mama noong time na yun. So, nung araw din na yun is hindi niya ako kinausap. Hindi niya ako chinat. Na kasi walang times na hindi niya ako tinatanong kung kumain na ba ako or ano. From time to time yan nagtatanong sa akin, nangungumusta. But nung araw na yun is talagang wala siyang paramdam. So, na-realize ko yung naging pagkakamali ko nung time na yun. And
nung time na nakauwi ako sa dorm, hinintay ko siyang makabalik ulit and yun, hinag ko siya ng mahigpit and I say sorry po. Sorry sa mga nasabi ko. And nung time na yun, nagkaayos kami. Kaya pag naging lesson learned yun sa akin na kapag nagsasalita siya, kahit kumbaga kasalanan ko man o hindi na lang ako nagsasalita. Basta nakikinig na lang ako. Ganon, hanggang sa matapos siyang magsalita din, okay na. Yun yung nagpa-ano sa akin na natakot ako kasi paano kung maulit-ulit yung nangyari. Kaya, lesson learned sa ating mga, hindi lang sa ating mga magulang, lesson learned sa ating mga, tayong mga anak mismo, no? Kapag pinagsasabihan tayo ng mga magulang natin is, huwag nating papakinggan sa kabila din labas sa kabila. Kumbaga, intindihin natin or pag-aralan natin lahat yung mga sinasabi nila kasi para din naman sa atin, para din naman sa ikabubuti natin. Vice versa, ganun din sa mga na dapat maging open din sila sa mga hinaing nating tayong mga anak mismo. 'Di ba? Kasi ganun naman si God naging kumbaga kung gano'n tayo nagiging open sa ating Panginoon, gano'n din tayo maging open sa ating mga anak, sa mga magulang ba? Gano'n din sa mga anak. Kung gano'n tayo nagiging open sa Panginoon, gano'n din tayo maging open sa ating mga magulang. Kumbaga pantay-pantay. Para nang sa gano'n di ba, maging masaya or maayos yung samahan ng bawat isa. Kumbaga, kung ikaw na magulang, dapat kang maging good listener sa iyong mga anak. Ganon ka din bilang isang anak. Maging good listener ka ng iyong mga magulang. So, yun lang yung masishare ko. Napakaganda yung topic ni Brother Joseph talaga sa oras po na ito. So, nawa, yung napag-aralan po natin sa oras po na ito ay magsilbing paalala po sa bawat isa sa atin na always na dapat magkaroon tayo ng communication hindi lang sa atin bilang isang anak, hindi lang bilang isang magulang, kundi bilang mga anak din ng ating Panginoon. So, kung wala na pong mag-share sa oras po na ito, muli maraming salamat po sa lahat po ng nakinig at nakasama po natin sa ating live devotion dito po sa ating messenger. At ganoon din po sa ating mga subscribers sa ating YouTube channel. So magkarinigan po muli tayo bukas para sa ating exhortation night at sa mga iba pa pong activity ng CDCM Reunited. So para po sa ating pangwakas na awitin, akin pong tinatawagan ng pansin si Sister Mary Joy. Nasusundan din po ng closing prayer ng ating speaker. Muli, maraming salamat po. At ako po ang inyong naging tagapagdalay sa oras po na ito, Sister Joy de la Cruz. To God be the glory po sa ating lahat. Huwag kang mangamba. Sasamahan kita
Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos na buhay. Ikaw ang may dakila. Tama yung itong awitin na ito na dapat huwag kaming mangamba pagkat ikaw ay nandyan. Ikaw na Diyos na aming tagapagligtas. Ikaw na Diyos na punong-puno ng katuruan para sa aming buhay. Ikaw na Diyos na hari ng aming mabuhay. Ikaw na Diyos na dapat naming sambahin. At ikaw na Diyos na aming sinasamba. Hallelujah, Lord. Natapos po ang gawain ito na punong-puno ng aral ang aming puso patungkol po sa pagdidisiplina sa mga anak. Hinihiling po namin na ang mga magulang nandito sa oras na ito, ang mga mother, father na nakikinig sa aming YouTube channel, pinapanalangin namin na nawa ang simpleng salita mong ito ay makapagbigay sa kanila ng aral at baguhin ang way nila na pagdisiplina sa kanilang mga anak. Hayaan mo na ikaw ang gumalaw sa kanilang mga buhay at hayaan mo ng iyong kapangyarihan ang tumulong sa kanila. Ikaw ang gumalaw sa aming mga buhay, Lord. Ikaw ang may papurihan sa aming mga buhay. Maraming salamat. Maraming salamat. At sa pagtatapos namin ito, ikaw po ang siyang gumabay sa bawat isa sa aming pagtulog. Proteksyonan mo po kami at bukas ng umaga, mabangon kami ng may bagong pag-asa, bagong kalakasan, nagpupuri sa iyo at sumasamba sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, at lahat ng papuri at pagsamba ay aming binabalik sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po sa lahat and ganun din po sa mga tagapakinig po natin sa ating YouTube channel. To God be the glory po sa lahat. Thank you for viewing. Please subscribe and see you again next activity. God bless.